Sa bayan ng San Isidro, kilala si Dave Fuentes bilang isang simpleng janitor sa munisipyo. Araw-araw ay maaga siyang pumapasok, dala ang kanyang walis at mop, at palaging nakasuot ng kupas na uniporme. Tahimik lang siya sa trabaho, halos walang masyadong kausap, at kung titingnan ay isa lamang sa mga hindi napapansin ng karamihan. Habang ang ibang empleyado ay abala sa kanilang mesa, si Dave ay palaging nasa gilid, naglilinis ng mga sahig, nag-aayos ng mga basurahan, at nagsisigurong maayos ang paligid. Kahit na marami ang hindi kumikilala sa kanyang sipag, hindi siya nagrereklamo. Ngunit kung may isang taong palaging nakakapansin kay Dave, ito ay si Mayor Bongo Marcos, hindi dahil sa kabutihan, kundi sa kabaligtaran. Ang mayor na ito ay kilala sa pagiging mayabang at kurap, palaging iniisip na nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Madalas niyang pagtripan si Dave, lalo na kapag siya'y wala sa mood. Sa mata ng mayor, si Dave ay isa lamang walang silbing janitor na madaling apihin at pagtawanan. Isang umaga, habang abala si Dave sa pagpunas ng mesa sa bulwagan ng munisipyo, biglang dumating si Mayor Bongo kasama ang ilang bisita. Sa pagmamadali, hindi napansin ni Dave na may kaunting tubig na naiwan sa sahig. Nadulas ang isa sa mga alalay ng mayor, dahilan para mapatigil ang lahat. Agad na bumaling ang tingin ng mayor kay Dave, galit na galit, at sa harap ng lahat ay sinigawan siya. "Ano ba yan, Dave? Ano bang silbi mo dito? Kung hindi mo man lang kayang maglinis ng maayos, wala kang kwenta." Malakas ang boses ng mayor, kaya't napatingin ang lahat ng empleyado. Ang iba'y nakaramdam ng awa, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Si Dave naman, nakayuko lang, tinanggap ang masasakit na salita at tahimik na pinunasan ng sahig na parang walang nangyari. Lumipas ang mga araw, hindi iyon ang unang beses na pinahiya si Dave. Sa tuwing may pagkakataon, tila ba mas ginugusto ni Mayor Bongo na siya'y maliitin. Minsan habang may pagpupulong sa munisipyo, tinawag niya si Dave para magdala ng tubig. Pag-abot ni Dave ng baso, itinapon ito ng mayor sa mesa at sinabing, "Ni tubig, hindi mo maayos, nakakahiya ka?" Natawa ang ilan sa mga alipor ng mayor, pero baka sa kanilang mga muka ang takot na baka sila ang isunod kapag kumontra. Kahit sa ganitong sitwasyon, nanatiling kalmado si Dave. Hindi siya sumasagot, hindi siya nagagalit. Para sa kanya, trabaho lang ang ginagawa niya at wala siyang balak makipagtalo. Ngunit sa loob niya, alam niyang mali ang ginagawa ng mayor, lalo na't ang respeto sa kapwa ay dapat ibinibigay kahit kanino. Sa tuwing uuwi siya sa maliit na inuupahang silid sa gilid ng bayan, napapaupo siya at napapaisip kung hanggang kailan siya titiisin ng ganitong sitwasyon. Ang mga kapitbahay naman ni Dave ay kilala siya bilang mabait at mapagkawang-gawa. Kahit kakaunti ang kanyang kinikita, palagi siyang handang tumulong. Kapag may sakit, ang unang dumadalaw at nag-aabot ng pagkain. Kapag may batang hindi makapasok sa eskwela dahil sa kakulangan ng gamit, siya ang nagbibigay ng kaunting tulong. Marami ang nagtatanong kung saan siya nakakakuha ng pera. Ngunit palaging simpleng ngiti at iwas na sagot lang ang ibinibigay ni Dave. Para sa kanya, hindi kailangang ipagmalaki ang kabutihan. Sapat na makatulong siya sa mga nangangailangan. Ngunit habang tumatagal, lalong dumidikit sa isipan ng mga tao ang tanong, bakit tila ba kaya ni Dave na magbigay ng mas higit pa sa kinikita ng isang ordinaryong janitor? Hindi nila alam na sa likod ng kanyang pagiging tahimik at mapagpakumbaba, may isang malaking sikreto si Dave, ngunit hindi pa oras para iyon ay mabunyag. Samantala, patuloy ang kasakiman ni Mayor Bongo Marcos. Habang lumalalim ang gabi sa munisipyo, madalas ay may mga dumaraang truck ng materyales na tila walang kasulatan. May mga kontratang pinipirmahan sa lihim at may mga proyektong hindi naman talaga na isasagawa.
Ang mga empleyado ay may idea, ngunit wala silang magawa. Takot silang mawalan ng trabaho o mapagbalingan ng galit ng mayor. Sa lahat ng ito, si Dave ang laging nasa paligid, tahimik na naglilinis. Ngunit sa kanyang mata, malinaw na nakikita ang lahat ng katiwaliang pilit itinatago. Dumating ang isang Biyernes ng hapon, abala ang lahat sa paghahanda ng isang programa para sa bayan. Sa gitna ng bulwagan, habang inaayos ni Dave ang mga upuan, biglang napadaan si Mayor Bongo at may kasamang mga bisita mula sa Maynila. Isang maliit na papel ang nahulog mula sa mesa ng mayor at dumikit sa sahig na nililinis ni Dave. Nang siya'y yumuko upang pulutin ito, napansin niya ang dokumentong naglalaman ng peke at sobra-sobrang halaga para sa isang proyektong hindi pa man nasisimulan. Agad niya itong ibinalik sa mesa, kunwari walang nakita, ngunit sa loob niya ay nagsimula ng lumakas ang kutob na malalim ang bahid ng korupsyon ng mayor. Sa gabing iyon, habang napaupo si Dave sa kanyang inuupahang silid, napatingin siya sa malamlam na bumbilya. Huminga siya ng malalim, iniisip kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang lahat ng pang-aapi. Sa likod ng kanyang katahimikan, unti-unti nang umuusbong ang ideya na darating din ang araw na mabubunyag ang lahat ng katotohanan. At sa oras na iyon, hindi lamang si Mayor Bongo ang manginginig sa hiya, kundi ang lahat ng nagmaliit sa kanya. Ang unang bahagi ng kwento ni Dave ay puno ng pagpapakumbaba at pagtitiis. Sa ilalim ng kanyang katahimikan, may nakatagong lakas at sikreto na hindi pa alam ng bayan. Darating ang panahon na ang lahat ng ito ay magbabago at ang mundo ay magugulat sa tunay na pagkatao ng janitor na kanilang minamaliit. Isang linggo matapos ang insidenteng napahiya si Dave sa harap ng mga empleyado, muling nagkaroon ng pagtitipon sa bulwagan ng munisipyo. Abala ang lahat sa paghahanda dahil may darating na mga kinatawan mula sa ibang bayan para sa isang programa. Si Dave, gaya ng dati, tahimik lamang na nag-aayos ng mga upuan at naglilinis ng sahig. Hindi siya alintana ng karamihan hanggang sa dumating si Mayor Bongo kasama ang ilang bisita. Malakas ang boses ng mayor habang naglalakad. Ipinagmamalaki ang mga proyekto raw ng kanyang pamumuno. Ngunit sa totoo, marami sa mga iyon ay hindi pa natatapos o kaya'y hindi naman talaga nagsimula. Habang nasa gitna ng bulwagan, biglang napansin ng mayor na may maliit na bahid ng alikabok sa gilid ng mesa. Ganit agad ang namutawi sa kanyang mukha. Tinuro niya si Dave at malakas na sumigaw. "Ikaw na naman, Dave! Ano bang ginagawa mo rito kung hindi mo man lang kayang magpunas ng maayos? Puro kapalpak. Tingnan mo pati mga bisita natin kitang-kita ang dumi." Napayuo si Dave, kinuha ang basahan at agad na pinunasan ang mesa. Walang lumaban, walang nagsalita. Ang iba'y napailing na lang sa sobrang kahihiyan na idinudulot ng mayor. Hindi pa nakontento si Bongo. Kinuha niya ang isang baso ng tubig at itinapon sa sahig sa mismong harap ni Dave. "Yan, linisin mo yan. Doon ka magaling, janitor ka lang." Tumawa ang ilan sa mga alipores niya, nakisakay sa pangiinsulto. Habang iba namang empleyado ay hindi makatingin kay Dave, nahihiya para sa kanya. Ang ilang bisita ay nagulat at nagbulungan. Ramdam ang hindi makatarungang trato ng mayor. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Dave. Pinulot niya ang basahan, pinunasan ng sahig, at kahit ramdam niya ang sakit at bigat sa dibdib, wala siyang inaksayang salita. Para sa kanya, hindi kailanman masosolusyonan ng galit ang isang sitwasyong puno ng pang-aapi. Ngunit sa isip ng ilan, nagsisimula ng mabuo ang tanong kung bakit tila kayang tiisin ni Dave ang lahat ng ito. Sa isang tabi, may dalawang empleyado na pabulong na nag-usap. "Grabe na si Mayor, sobra na kung mang-api." Si Dave naman, "Bakit parang wala lang sa kanya?" sabi ng isa. Sagot naman ng kasama niya,
Ewan ko ba, nasanay na lang siya, pero may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, hindi lang siya basta janitor. Ngunit nanahimik silang muli nang mapansin nilang malapit ang mga alipores ng mayor. Samantala, matapos ang programa, nagpunta si Dave sa likod ng munisipyo upang ayusin ang mga basura. Habang nagliligpit, hindi niya napansin na may dalawang lalaking naka-Amerikana na tahimik na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Hindi sila taga rito, halatang banyaga sa lugar at maingat nilang sinusundan ang bawat kilos ni Dave. May misteryong bumabalot sa kanilang mga mata. Tila ba may alam sila tungkol sa kanya na hindi pa nakikita ng iba. Pag-uwi ni Dave sa kanyang maliit na inuupahang silid, muling bumalik sa isip niya ang nangyari sa bulwagan. Naupo siya sa isang lumang silya at napapingin sa dingding. Sa bawat pang-api ni Mayor Bongo, pakiramdam niya ay mas lumalalim ang sugat sa kanyang puso. Ngunit hindi niya nakikitang solusyon ang lumaban sa paraang madalas gawin ng iba. Alam niya, darating ang araw na ang lahat ng bagay ay may tamang oras at lugar. Hindi niya kailangang magmadali, ngunit malinaw sa kanya na ang karapat-dapat ay mabubunyag din sa huli. Sa mga sumunod na araw, tila naging pangkaraniwan na ang pang-aapi sa kanya. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa labas ng opisina ng mayor, sinigawan na naman siya. "Hoy, Dave! Ang bagal-bagal mo! Kahit yan, hindi mo matapos ng maayos, wala ka talagang silbi." Muli, napayuulang si Dave at ipinagpatuloy ang trabaho. Sa kanto, may sinamang residente na nakarinig at nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay naawa, ngunit ang iba na may natatakot na baka sila rin ay masangkot kung magsasalita laban sa mayor. Isang hapon, dumalo si Mayor Bongo sa isang pulong kasama ang mga negosyante. Nang makita niyang dumarating si Dave dala ang mga upuan, agad niya itong sinermunan. "Bakit parang marumi pa rin ang paligid? Anong ginagawa mo buong araw? Pera lang ang nilalamon mo ng munisipyo." Halos wala nang mukhang maisilid si Dave, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang ibang negosyante ay napatingin, halatang hindi komportable sa nakikita. May ilan pa ngang nagsimulang magduda kung ito ba ang tamang lider para sa bayan. Kinagabihan habang naglalakad si Dave pauwi, nadaanan niya ang ilang batang naglalaro sa kalye. Tumigil siya sandali, inilabas ang maliit na supot ng candy at ibinigay sa kanila. Tuwang-tuwa ang mga bata at agad siyang niyakap. Sa mga mata nila, hindi siya janitor, kundi isang mabuting tao na laging handang tumulong. Hindi na ito bago dahil kilala na siya sa kanilang lugar na laging nagbibigay kahit kakaunti lang ang mayroon siya. Ang mga tao'y patuloy na nagtatanong kung paano niya nagagawang maging bukas palad. Ngunit si Dave ay palaging simpleng ngiti lang ang isinasagot. Sa kanyang tahimik na pamumuhay, patuloy siyang pinutuligsa ni Mayor Bongo. Ngunit hindi alam ng lahat, bawat pang-aapi, bawat pangiinsulto ay unti-unting nagiging piraso ng isang mas malaking larawan. Habang tumatagal, lalong lumilinaw na hindi panghabambuhay ay magtatagumpay ang kasamaan at korupsyon. At sa gitna ng lahat ng ito, si Dave Fuentes, ang janitor na minamaliit, ay patuloy na humuhubog ng isang kwentong magpapayanig sa buong bayan. Ang mga mata ng ilang tao ay nagsisimula ng magising. Nakikita nila ang kawalang katarungan at kahit natatakot silang magsalita, may binhina ng pagdududa sa pamumuno ng kanilang mayor. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahan nang nagiging malinaw na may malaking bagay na hindi pa nakikita ng lahat. Ang tunay na kwento ni Dave ay hindi pa nagsisimula. Ngunit ang pag-aapi na kanyang dinaranas ang magbubukas ng pintuan tungo sa isang revelasyong hindi malilimutan ng buong San Isidro. Mabilis ang lumipas na mga araw at nanatiling tahimik si Dave sa kabila ng sunod-sunod na pang-aapi. Ngunit hindi napansin ng karamihan na sa bawat pagkakataon
ay may mga estrangherong nakamasid sa kanya. Sa mga oras na naglilinis siya ng bulwagan, may ilang lalaking bihis korporado na nakaupo sa likod, kunwaring abala sa kanilang mga telepono, ngunit paminsan-minsan ay sinusulyapan siya. Sa tuwing magwawali siya sa labas ng munisipyo, may mga sasakyang mamahalin na dumadaan ng dahan-dahan, tila ba nagmamasid lamang. Hindi ito napapansin ng ibang tao, ngunit ang mga mata ng mga dayong iyon ay nakatutok lamang kay Dave. Isang araw dumating si Mayor Bongo sa opisina na halatang masama ang gising. Sa harap ng lahat ng empleyado, bigla niyang pinatawag si Dave. "Halika nga rito, Janitor. Magdala ka ng kape sa opisina ko. Bilisan mo." Utos ng mayor na may kasamang pang-aalipusta. Agad namang sumunod si Dave. Kinuha niya ang lumang takure, nagtimpla ng kape at marahang ipinasok sa loob ng opisina ng mayor. Ngunit nang inabot niya ito, bigla itong itinulak ni Bongo at natapon ang mainit na inumin sa lamesa. "Ano ba to, lasang tubig? Wala ka talagang alam gawin kundi magkalat. Ni kape, hindi mo matimpla ng maayos." Napatingin ang ibang empleyado sa loob. May ilan na hindi makapaniwalang sa simpleng kape ay ganyan kalupit ang mayor. Ang iba na may nagkunwaring abala, ayaw masangkot. Si Dave ay natigilan lang, bahagyang nabasa ang kanyang kamay ng mainit na kape, ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik niyang pinunasan ang mesa at lumabas na nakayuko. Sa kanyang paglabas, may isang matandang utility worker na lumapit sa kanya. "Dave, sobra na ang ginagawa sa iyo ng mayor. Kung ako sa iyo, hindi ko natitiisin pa," bulong nito. Ngunit mumiti lang si Dave at mahinahong sumagot, "May oras ang lahat, Mang Lito. Hindi kailangan palaging gumanti. Darating din ang tamang panahon." Samantala, sa mga sumunod na linggo, nagsimula ng kumalat ang usap-usapan tungkol sa mga proyekto ng mayor. May mga eskinita na dapat sanay inayos, ngunit nananatiling butas-butas. May mga pampublikong gusali na dapat itinayo, ngunit hanggang plano lamang. Ang mga dokumento na dapat malinaw ang lagda ay puro kopya at peke. Ang lahat ng ito'y napapansin ni Dave habang naglilinis ng opisina. Minsan ay natatambay sa mesa ng mga konsehal ang mga papel na may halatang labis na halaga ng kontrata. Pinupulot niya ang mga natitira at maingat na isinasantabi. Hindi siya nagsasalita, pero ang lahat ng nakikita niya ay unti-unting binubuo sa kanyang isipan. Sa isang malaking pagtitipon ng bayan, nagpasya si Mayor Bongo na magdaos ng engranding selebrasyon upang pagtakpan ang mga reklamo ng tao. Pinapuno niya ang plaza ng mga banderitas, nagpaluto ng maraming pagkain at inimbitahan ang ilang kilalang personalidad. Isa si Dave sa mga utusang nag-aayos ng entablado. Habang nagbubuhat ng mesa, nadapa siya at nabitawan ang isang baso ng alak na para sana sa mga bisita. Agad itong bumagsak at nabasag, dahilan para mapalingon ang lahat. Mabilis na bumaba mula sa entablado si Mayor Bongo at sinampal ang mesa sa galit. "Wala kang silbi, Dave. Sa harap pa ng mga bisita ko? Janitor ka na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos, nakakahiya ka." Malakas ang kanyang tinig kaya't narinig ito ng lahat ng tao sa plaza. Ang mga bisita halatang nagulat at ang ilan ay hindi mapigilang mapailing. Ang mga taga-bayan ay tahimik lang, may mga nagbulungan at may mga batang napatingin kay Dave na tila naawa sa kanya. Ang puso ni Dave ay mabigat sa sakit, ngunit hindi siya nagpakita ng galit. Pinulot niya ang basag na baso, naglinis ng sahig, at pagkatapos ay tahimik na umalis sa gitna ng mataong lugar. Habang papalayo siya, may ilang residente ang nag-usap. Sobra na talaga si Mayor. Hindi na tama ang ginagawa niya. Tao rin si Dave. Sabi ng isa, sumang-ayon ang kanyang kasama. Oo, pero nakakapagtaka rin si Dave. Bakit parang wala lang sa kanya?
Para bang may alam siyang hindi natin alam. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Dave sa kanyang silid, pinagmamasdan ang maliit na lampara sa tabi ng kama. Sa isipan niya ay paulit-ulit ang mga eksenang kanyang naranasan. Hindi siya tao ng gulo, hindi siya sanay sa sigawan o away. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang pagpipigil. Sa kanyang puso, alam niyang hindi habang panahon ay matatakpan ang katotohanan. Sa kabilang dako, ang mga estrangherong matagal nang nakamasid sa kanya ay muling nagtagpo sa isang mamahaling kainan sa kalapit na bayan. Tama ang hinala ko, sabi ng isa habang nakatingin sa dokumento. Siya nga, siya ang matagal na nating hinahanap. Ang isa namang lalaki ay ngumiti. Kaya pala ganoon siya kakalmado. Hindi niya kailangang ipakita kung sino siya. Pero darating ang oras na mabubunyag ang lahat. Hindi alam ng bayan ng San Isidro na ang janitor na inaapi at pinapahiya ay may malaking bigat na dala sa kanyang katauhan. Habang patuloy siyang nilalait at pinagmamalupitan, mas lalo lamang lumalapit ang sandaling magbabago ang lahat. At ang pag-aaping iyon ang magiging dahilan para isang araw ay lumuhod ang lahat sa katotohanang hindi nila kailanman inakala. Habang patuloy ang mga pagdiriwang at palabas na isinasagawa ni Mayor Bongo upang ipakita sa publiko na maganda raw ang kanyang pamamahala. Dahan-dahan namang kumakalat ang bulungan tungkol sa mga proyektong hindi natatapos at mga kontratang tila masyadong mahal ang halaga. Ang mga residente ng San Isidro ay nagsisimulang magtanong, nasaan ang pondo? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang kalsada sa Sitio Maligaya? May isa namang nagsabi, bakit kaya ilang taon na ang napalipas pero hindi pa rin natatayo ang ipinangakong health center? Ngunit sa tuwing may magtatanong, agad na natatakpan ng mga press release at handog na pakonsyerto ng alkalde. Si Dave, sa kabila ng pagiging janitor lamang, ay may mas malapit na pananaw sa mga dokumento ng munisipyo. Sa araw-araw niyang paglilinis ng opisina ng mga konsehal at maging ng mismong mayor, nakikita niya ang mga papeles na dapat sanay nakatago lang sa mga drawer. Mga kontrata na may labis na halada. Mga listahan ng empleyado na tila wala namang aktwal na nagtatrabaho at mga pirma na halatang ginaya lamang. Maingat siyang nagmamasid at bagamat wala siyang sinasabi, sa kanyang isipan ay nagtatala na siya ng mabagay na kailanman ay hindi niya makakalimutan. Isang gabi, matapos ang kanyang trabaho, naglakad si Dave pauwi at tumaan sa isang lumang kalsadang halos hindi na maayos. Naalala niya ang isa sa mga dokumento na nakita niya ilang linggo na ang nakalipas, sa proyektong dapat sana'y ginastusan para ayusin ang kalsadang iyon. Ngunit ngayon, nananatili itong sira, maputik at delikado para sa mga dumaraan. Napabuntong hininga si Dave at marahang bulong niya sa sarili. Ang pera ng bayan, saan napunta? Habang tinatahak niya ang madilim na daan, naisip niyang hindi na lamang simpleng pang-aapi ang ginagawa sa kanya ng mayor, kundi malinaw na panlalamang na rin sa buong bayan. Kinabukasan, dumating sa munisipyo ang ilang truck na may dalang semento at bakal. Ayon sa mga anunsyo, ito raw ay para sa bagong proyekto ng kalsada sa kabilang barangay. Ngunit nang mapansin ni Dave ang mga resibong naiwan sa mesa ng treasurer habang siya ay naglilinis, muntik siyang mapahinto. Ang nafasaad sa resibo ay higit doble ang presyo ng aktwal na materyales na nakita niyang i-deliver. Sa mga mata ng iba, isa lamang siyang janitor na walang pakialam sa mga papeles. Ngunit sa loob niya, alam niyang may malinaw na korupsyon na nagaganap. Habang lumalalim ang gabi, pinapakinggan niya ang mga bulungan ng ibang empleyado.
May ilan na nagsasabing sawa na sila sa mga utos ng mayor, ngunit takot silang magsalita dahil baka mawalan ng trabaho. Ang iba na may umiiling na lang sa tuwing makikita ang mga pekeng proyektong pinagmamalaki ng kanilang leader. Sa bawat gabing ganoon, si Dave ay tahimik na nag-iipon ng lakas ng loob. Hindi pa man niya alam kung kailan, pero ramdam niyang darating ang araw na mabubunyag ang lahat. Isang hapon, habang naglilinis siya ng silid ng records, may isang makapal na folder na nahulog mula sa estante. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang listahan ng mga ghost employees, mga pangalan na tumatanggap ng sweldo buwan-buwan, ngunit wala namang aktwal na nagtatrabaho sa munisipyo. Ang iba pang papeles ay may mga lagda ni Mayor Bongo, pati na rin ng ilang taong kilala sa kanilang bayan. Saglit siyang natigilan, muling isinara ang folder at maingat na ibinalik. Ngunit sa kanyang isip ay malinaw na ang larawan ng malawak na katiwalian. Samantala, hindi alam ng mayor na sa bawat araw ng kanyang pagbabalat kayo ay mas marami ng taong nagdududa sa kanya. Sa mga lansangan, ang mga tao ay nagbubulungan. Bakit kaya ang daming handaan pero yung health center wala pa rin? May iba namang nagsabi, kung hindi kay Dave, hindi magiging maayos ang paligid ng munisipyo. Siya na nga lang ang tapat sa trabaho. Hindi man lantaran, unti-unti nang nagbabago ang pananaw ng mga residente. Habang patuloy ang pag-ikot ng mga araw, mas dumadalas ang mga pagtitipon ni Mayor Bongo. Ngunit kasabay ng kanyang pagyayabang ay ang paglalantad ng mga dokumentong natatanaw ni Dave. Tahimik siyang nagmamasid, para bang isang matang hindi napapansin, ngunit nagtatala ng bawat mali. Alam niyang hindi habang panahon ay matatakpan ng kasinungalingan ang tunay na nangyayari. Isang gabi, habang nataupo siya sa kanyang maliit na silid at hawak ang isang lumang notebook, nagsimulang magsulat si Dave ng mga bagay na kanyang natatandaan. Hindi man niya diretsyong kinokopya ang mga papeles, isinusulat niya ang mahahalagang detalye, mga petsa, halaga at proyekto. Para sa kanya, hindi ito tsismis lamang, isa itong ebidensya ng katotohanan na balang araw ay kakailanganin niyang ipakita. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang pagtrato ng mayor sa kanya bilang walang kwentang tao. Ngunit hindi niya alam na ang bawat insulto at pangmamaliit ay nagiging mitsa upang lalong tumatag ang loob ni Dave. Ang tahimik na janitor ay hindi lamang saksi kundi magiging daan upang masilip ng buong bayan ang katiwalian ng kanilang lider. Sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa, mas tumitibay ang kanyang paninindigan. Darating ang panahon at hindi magtatagal, ang lahat ng tao ay makikita ang buong katotohanan. Dumating ang araw ng kapistahan sa bayan ng San Isidro. Ang plaza ay puno ng makukulay na banderitas, may mga banda na tumutugtog, at ang bawat kanto ay may kariton ng pagkain. Lahat ng tao ay masaya, ngunit sa likod ng mga palamuti at handaan, ramdam ng marami ang mabigat na atmosfera. Alam ng mga residente na hindi na matatawaran ang pang-aapi ng kanilang alkalde, ngunit pinipilit nilang ngumiti upang hindi masangkot. Sa gitna ng selebrasyon, umakyat si Mayor Bongo sa entablado, naka-Amerikana at may hawak na mikropono. Malakas ang kanyang boses habang ipinagmamalaki ang umano'y mga proyekto at tagumpay ng kanyang administrasyon. Habang nagsasalita ang mayor, si Dave ay abala sa pag-aayos ng mga mesa at upuan sa gilid. Isa lamang siyang simpleng tao sa paningin ng karamihan, ngunit para kay Bongo, siya ang pinakamadaling puntiryahin kapag gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Habang nasa gitna ng talumpati, biglang napansin ni Bongo na si Dave ay naglalakad, dala ang tray ng inumin para sa mga bisita. Sa kasamaang palad, nadapa si Dave dahil sa lubak sa entablado
at natapon ang isa sa mga baso ng alak na hawak niya. Tumigil ang lahat at ang mga mata ng tao ay napunta sa kanya. Mabilis na bumaba mula sa entablado si Bongo, halatang galit na galit. Sinunggaban niya ang tray mula kay Dave at ipinapon ito sa lupa. Ano ba yan, Dave? Kahit anong gawin mo, palpak ka pa rin. Sa harap ng lahat ng bisita ko, ganito ipapakita mo? Nakakahiya ka, janitor ka na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos. Malakas ang kanyang sigaw, kaya't umalingaw-ngaw ito sa buong plaza. Tahimik ang lahat ng tao, nagulat at nakaramdam ng hiya para kay Dave. Ang iba'y napabuntong hininga, ang ilan na may nagbuluman. Sobra na talaga si Mayor. Wika ng isang matanda. Hindi na tama ang ginagawa niya. Si Dave, bagamat nahulog ang kanyang loob, ay hindi nagpakita ng galit. Marahan siyang tumayo, pinulot ang basag na baso at nagpatuloy sa paglilinis na para bang walang nangyari. Ngunit ang eksenang iyon ay hindi nakalampas sa paningin ng mga bisita mula sa ibang bayan. Ang ilan sa kanila ay halatang hindi natuwa sa asal ng mayor. May isang babaeng negosyante na lumapit sa kanyang kasama at bumulong. Kung ganyan siya umasta sa harap ng publiko, paano pa kaya kapag walang nakakakita? Nagpatuloy ang programa, ngunit ramdam ng lahat na may naiwan na lamat sa imahe ng alkalde. Ang mga residente, bagamat hindi nagsasalita ng lantaran, ay unti-unti nang nakakaramdam ng pagkadismaya. Ang mga bata na nakakita sa eksena ay nagtanong sa kanilang mga magulang kung bakit ganoon ang trato sa isang tao na wala namang ginawang masama. Ngunit ang mga matatanda ay umiling lamang sapagkat alam nilang mahirap kalabanin ang isang lider na makapangyarihan at may hawak sa lahat ng bagay sa kanilang bayan. Nang matapos ang selebrasyon, naglakad pa uwi si Dave. Tahimik siyang dumaan sa gilid ng plaza kung saan may ilang kabataan ang naghihintay. Lumapit sila sa kanya at isa sa kanila ang nagtanong, "Kuya Dave, bakit hinahayaan mong apihin ka ni Mayor? Hindi ka ba nagagalit?" Ngumiti si Dave at mahinahong sumagot, "May mga bagay na hindi kailangan sagutin ng galit. Ang totoo, mas matibay ang katahimikan kaysa sa sigaw. Darating din ang panahon na makikita ng lahat ang katotohanan." Hindi na sumagot ang mga kabataan, ngunit sa kanilang mga mata ay naroon ang paghanga kay Dave. Kinabukasan, kumalat agad sa buong bayan ang kwento ng ginawa ng mayor. Ang ilan ay nagkwento sa mga tindahan, ang iba na may pinag-usapan ito sa palengke. "Kawawa naman si Dave," wika ng isang tindera. "Wala namang masama sa ginawa niya. Bakit ganun na lang ang galit ng mayor?" Sumang-ayon ang isa pang babae. "Hindi na ito simpleng pagkakamali. Tanga-abuso na ang ginagawa niya." Ang mga bulong-bulungan ay naging mas malakas kaysa dati at nagsimulang mabuo sa isipan ng mga tao na baka panahon na para tanungin kung tama pa bang manatili sa pwesto si Bongo Marcos. Sa loob ng munisipyo, tila walang pakialam ang mayor. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain, abala sa mga papeles at mga proyekto kuno. Ngunit sa mga mata ng kanyang mga empleyado, malinaw na may takot at pagkadismaya na silang nadarama. Hindi nila masabi ng direkta, ngunit ramdam nila na may mali na talaga sa kanilang lider. Sa gitna ng lahat ng ito, si Dave ay patuloy lamang sa kanyang tahimik na trabaho. Hindi niya pinapansin ang mga insulto, ngunit hindi rin niya kinakalimutan ang mga ito. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging buo ang kanyang loob. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang maliit na silid, kinuha niya ang kanyang lumang notebook at muling isinulat ang mga pangyayari. Hindi lamang mga detalye ng proyekto ang kanyang itinatala ngayon, kundi pati na rin ang mga pang-aping dinanas niya mula sa mayor. Habang isinusulat niya ito, ramdam niya na unti-unti nang lumalapit ang sandaling magbabago ang lahat. Sa kanyang isipan ay malinaw ang larawan ng darating na araw na kung saan ang buong bayan ay makakakita ng katotohanan. Ang eksenang iyon sa kapistahan ay naging mitsa ng mas malalim na pagdududa ng mga tao sa kanilang lider.
Para kay Dave, ito ay isa lamang karagdagang alaala ng kanyang pagtitiis. Ngunit para sa bayan, ito ay naging paalala na ang kapangyarihan ng isang tao ay hindi dapat abusuhin. Sa bawat bulungan ng tao, unti-unti nang nabubuo ang simula ng pagbagsak ng kurap na mayor. Ang janitor na kanilang minamaliit ay nagiging sentro ng usapan at hindi nila alam na sa likod ng kanyang katahimikan ay may nakatagong sikreto na magpapabago sa lahat ng kanilang pananaw. Matapos ang eksenang nangyari sa kapistahan, nagpatuloy ang buhay sa San Isidro, ngunit nag-iwan iyon ng malalim na bakas sa isipan ng mga tao. Sa bawat kanto, sa bawat tindahan at maging sa palengke, hindi maiiwasang mapag-usapan ang kahihiyan na ginawa ni Mayor Bongo kay Dave. Ang mga bulungan ay naging palihim na usapan ng pagkadismaya. At bagamat marami pa rin ang takot magsalita ng lantaran, malinaw na ang tiwala ng bayan sa kanilang lider ay unti-unti nang nababawasan. Samantala, si Dave ay nanatiling tahimik. Wala siyang binanggit na reklamo o hinanakit. Patuloy lamang siyang nagtatrabaho bilang janitor. Ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang hindi matipinag na katahimikan na tila ba may alam siyang hindi pa kayang ipakita. Habang patuloy ang pang-aapi ni Mayor Bongo, lalong nakikita ng mga residente ang kabutihang loob ni Dave. Isang hapon, nadatnan siya ng mga kapitbahay na nagdadala ng bigas at delata sa isang pamilyang nawalan ng hanapbuhay. "Kuya Dave, bakit mo ginagawa ito? Maliit lang ang kita mo," tanong ng batang babae na anak ng pamilya. Ngumiti lamang si Dave at sagot niya, "Hindi kailangang maging mayaman para tumulong. Kung ano ang meron ako, sapat na para makapagbahagi." Ang mga salitang iyon ay lalong nagpahanga sa mga nakarinig. Marami ang nagtataka kung saan siya nakakakuha ng dagdag na pera para sa ganitong mga pagtulong. Ngunit wala ni isa ang nagtanong ng direkta dahil alam nilang ayaw ni Dave na pag-usapan ito. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula nang dumating ang mga panauhing negosyante at ilang opisyal mula sa ibang lugar. Ayon sa anunsyo ng munisipyo, may darating na malalaking investor upang makipag-ugnayan sa pamahalaang lokal. Pinaghahandaan ito ni Mayor Bongo sapagkat nakikita niya itong pagkakataon para muling makabawi sa kanyang imahe at makakuha ng bagong mapagkakakitaan. Inutusan niya ang lahat ng empleyado na maghanda at si Dave, gaya ng lagi, ang naging abala sa paglilinis ng bulwagan. Dumating ang araw ng pagtitipon. Puno ang bulwagan ng mga taong nakasuot ng mamahalin at pormal na kasuotan. Nakaupo si Mayor Bongo sa gitna, nakangiti at ipinapakita ang kanyang kayabangan. Ngunit bago pa mang magsimula ang pormal na talakayan, isang malaki at marangyang sasakyan ang huminto sa labas ng munisipyo. Lahat ng tao ay napalingon nang bumaba ang ilang gwardiya at nagbukas ng pinto. Mula rito ay lumabas ang isang lalaking nakapormal na Amerikana, matikas ang tindig at halatang sanay sa kapaligiran ng negosyo. May mga kasama siyang mga tauhan na agad na pumasok sa bulwagan, dala ang mga folder at dokumento. Ang mga tao ay nagbuluman, nagtataka kung sino ang dumating. Sa gitna ng lahat ng ipo, tahimik lang na nakatayo si Dave sa gilid, hawak ang kanyang map at balde. Hindi niya inaasahan na sa mismong araw na iyon ay may mangyayaring magbabago sa daloy ng kanilang bayan. Habang nakatingin ang lahat sa bagong dating, may isang matandang babae na bumulong. Yan ang CEO ng pinakamalaking kumpanya na gustong makipagtulungan dito. Sabi nilang bilyonaryo daw siya. Napanganga ang mga tao at maging si Mayor Bongo ay agad na tumayo, nagpunta sa harap upang salubungin ang panauhin. Ngunit sa hindi inaasahan, bago pa man makalapit si Mayor, tumigil ang lalaking bagong dating at ngumiti nang makita si Dave. Dave Fuentes, malakas at malinaw na sambit niya. Laking gulat ng lahat nang lapitan niya ang janitor at magalang na kinamayan. "Matagal ka naming hinahanap. Sa wakas, nagpakita ka na." Ang buong bulwagan ay natahimik.
Ang mga empleyado ay nagkakatinginan, hindi makapaniwalang ang tinawag ng respetadong bisita ay ang kanilang kasamahang janitor. Ang mga tao ay napabulong. Si Dave, kilala ng bilyonaryo? Si Mayor Bongo ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Pilit niyang pinanatili ang ngiti sa kanyang labi, ngunit halata sa kanyang muka ang pagkalito at takot. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya, halatang nanginginig ang boses. Ang mga tauhan ng negosyante ay lumapit kay Dave at isa sa kanila ang nagsabi, "Sir, oras na siguro para ibunyag ang katotohanan." Habang nakatayo sa gitna ng lahat, si Dave ay nanatiling kalmado. Tila ba matagal na niyang alam na darating ang araw na ito, ngunit pinili niyang manatiling tahimik hanggang sa tamang pagkakataon. Sa mga mata ng lahat, siya ay isang simpleng janitor na walang boses at walang halaga. Ngunit sa mismong araw na iyon, nagsimula ng mabasag ang imaheng iyon. Ang taong minamaliit ay unti-unting nagiging sentro ng lahat ng atensyon. Habang nagpapatuloy ang usapan, ramdam ng mga tao na may malaking revelasyon na darating. At sa unang pagkakataon, nakita nilang natigilan si Mayor Bongo, walang masabi, at tila ba unti-unting nawawala ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang katahimikan ng janitor na matagal nang inaapi ay nagsimulang magbunga ng pagdududa at takot sa puso ng korap na lider. Ang oras ng pagbabago ay unti-unti nang lumalapit at ang pangalan ni Dave Fuentes ay sisimulang ukitain hindi bilang ordinaryong janitor, kundi bilang taong may kakayahang baguhin ang kapalaran ng buong bayan. Nang matapos ang tensyong pumalot sa bulwagan, matapos makilala si Dave ng mga dumating na negosyante, hindi na mapigilan ang bulong-bulungan sa buong bayan. Ang mga empleyado ng munisipyo ay nagkakatinginan at ang mga bisita mula sa ibang lugar ay hindi makapaniwala na ang isang janitor na palaging inaapi ay may koneksyon sa isang kilalang grupo ng mga investor. Ngunit higit sa lahat, ang biglaang pagbaling ng atensyon kay Dave ay nagdulot ng pagkabalisa kay Mayor Bongo. Alam niyang ang bawat mata sa bulwagan ay nagsisimulang magtanong kung bakit tila kilala ng isang malaking tao ang isang simpleng janitor. Kinabukasan, dumating ang balita na may opisyal na pagtitipon para formal na ipakilala ang ugnayan ng kumpanya sa San Isidro. Muling pinuno ng mga tao ang bulwagan ng munisipyo. Abala si Dave sa paglilinis sa gilid, ngunit ramdam niyang iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating mga nakayukong tingin ng mga empleyado ay napalitan ng pagkutya at hiya sa kanilang sarili dahil naalala nila kung paano siya tinrato noon. May ilan pang lumapit sa kanya upang magpakita ng ngiti o magbigay ng banayad na pagbati. Bagay na noon ay hindi nila kailanman ginawa. Habang nagsisimula ang programa, umakyat muli si Mayor Bongo sa entablado at sinubukang kontrolin ang sitwasyon. Sa malakas na boses, sinabi niya, "Mga kababayan, nandito po tayo upang kilalanin ang ating mga panauhin at ipakita na ang San Isidro ay bukas sa pagunlad." Ngunit halata sa kanyang tono ang kaba at sa bawat pagbigkas niya ng salita, parang naghahanap siya ng kumpirmasyon mula sa mga tao. Pagkatapos ng kanyang pagbati, tumayo ang isa sa mga negosyanteng dumating noong nataraang araw. Matikas ang tindig niya habang ipinahayag, "Ipinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang isang taong hindi lamang bahagi ng kumpanyang aming kinakatawan, kundi siya mismo ang may-ari at pinuno nito. Ang taong ito ay hindi iba kundi si Ginoong Dave Fuentes." Nagulat ang lahat. Ang bulwagan ay napuno ng mamahiyawan at bulungan. Ang mga empleyado ay hindi makapaniwala at ang mga residente ng San Isidro ay napapikit. Hindi alam kung sila ba ay nananaginip. Ang janitor na matagal nang minamaliit at inaapi ay isa palang bilyonaryong CEO. Marami ang napaluwas sa tuwa, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa aral na ang isang taong may kababaang loob ay may kakayahang magtago ng napakalaking lihim. Si Mayor Bongo ay nanlaki ang mga mata.
hindi makapagsalita. Ang mga kasama niyang alipores ay napayuko, halatang nahihiya at takot. Hindi, imposible ito, mahina niyang bulong, ngunit malinaw sa lahat na wala na siyang magagawa. Si Dave, na nakasuot pa rin ng kanyang lumang uniforme ng janitor, ay marahang tumayo mula sa kanyang kinatatayuan. Lumapit siya sa entablado at humarap sa mga tao. Sa kanyang mahinahong tinig, nagsalita siya, "Mga kababayan, totoo ang lahat ng inyong narinig. Ako si Dave Fuentes at ako ang may-ari ng Fuentes Group of Companies. Matagal kong itinago ang aking pagkakakilanlan dahil gusto kong makita kung ano ang tunay na kalakaran dito sa ating bayan. Nais kong malaman kung paano tinatrato ang mga simpleng tao, ang mga gaya ng janitor, utility worker at mga ordinaryong empleyado." Habang sinasabi niya ito, maraming tao ang napaluha. Ang mga empleyado ng munisipyo na minsan ay nakatawa sa pang-aapi ng mayor ay nagsimulang magsisi. Ang mga residente naman ay nakaramdam ng pag-asa dahil alam nilang may taong handang magbago ng takbo ng kanilang bayan. Si Dave ay tumingin kay Mayor Bongo at nagpatuloy, "Ngunit sa lahat ng nakita ko, malinaw na hindi tapat ang lider na dapat ay naglilingkod sa bayan. Ang kapangyarihan ay ginamit para sa pansariling interes, at ang pera ng bayan ay hindi napunta sa nararapat." Hindi nakapagsalita si Mayor Bongo. Pawis na pawis siya at halatang nanginginig. Sinubukan niyang ngumiti at bumulong ng, "Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan." Ngunit wala nang naniwala. Ang mga tao ay nagsimulang magingay, sumigaw ng hustisya at humingi ng paliwanag. Sa puntong iyon, hindi na kayang takpan ni Bongo ang kanyang mga kasalanan. Samantala, si Dave ay nanatiling kalmado. "Hindi ako narito para maghiganti," dagdag niya. "Narito ako para ipakita na ang dignidad ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang trabaho o estado sa buhay. Nararapat lamang na igalang ang bawat isa sapagkat hindi natin alam kung sino ang taong minamaliit natin." Ang mga salita niyang ito ay tumagos sa puso ng lahat ng nakarinig. Ang ilan ay napaluhod, hindi dahil sa kayamanan niya, kundi dahil sa bigat ng aral na kanyang dala. Sa araw na iyon, nagbago ang mukha ng San Isidro. Ang dating janitor na tinitingala ng ilan ay ngayon kinikilala ng lahat bilang simbolo ng kababaang loob at lakas. Ang pangalang Dave Fuentes ay umalingaw-ngaw hindi lamang bilang bilyonaryong CEO, kundi bilang isang huwaran ng tao na hindi kailanmang nakalimot sa kanyang pinagmulan. Habang natatapos ang pagtitipon, ang mga tao ay nagsimulang magtanong kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit para kay Dave, malinaw na hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang kailangang managot ang mayor sa kanyang mga kasalanan. At habang papalapit ang araw na iyon, ang bayan ay nagsimulang kumilos, hindi na bilang mga tahimik na manonood, kundi bilang mga mamamayang handang ipaglaban ang katotohanan. Matapos ang revelasyong ibinunyag ni Dave sa harap ng buong bayan, hindi na nagkaroon ng katahimikan ang munisipyo. Sa bawat sulok ay may buluman, may nagbabalita, at may nagkukwento ng kanilang nakita mismo sa pagtitipon. Ang dating tingin ng mga tao kay Dave bilang isang ordinaryong janitor ay tuluyang nagbago. Ngayon, siya ay tinitingala bilang isang tao na may tapang at dignidad. Ngunit higit sa lahat, ang hindi inaasahan ng lahat ay ang biglaang pagbagsak ng imahe ni Mayor Bongo. Ang kanyang halakhak at kayabangan ay napalitan ng kaba at katahimikan. Kinabukasan, nagpunta sa palengke ang ilang residente at doon nagsimula ang mainit na talakayan. Narinig mo ba ang sinabi ni Dave kahapon? Siya raw ang may-ari ng malaking kumpanya. Kaya pala kahit janitor siya, palaging may naitutulong sa atin, wika ng isang tindera. Sagot naman ng isa, at higit sa lahat, siya mismo ang nakakita ng mga katiwalian ng mayor. Hindi na siya basta haka-haka lang. Habang patuloy ang ganitong usapan, lalong lumalakas ang boses ng taumbayan
na humihingi ng hustisya. Sa munisipyo naman, kitang-kita ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang mga empleyado na dati sunod-sunuran kay Bongo ay nagsisimula ng magpakita ng pag-aalinlangan. May mga pabulong na nagsasabing baka panahon na para siya'y panagutin. Habang si Bongo ay nakakulong sa kanyang opisina, hindi mapakali at paulit-ulit na iniisip kung paano niya maitatakip ang kanyang mga kasalanan. Subalit hindi na siya kasing lakas ng dati. Ang mga tao na dati natatakot ay nagsisimula ng maniwala na may kakampi sila sa katauhan ni Dave. Isang linggo matapos ang revelasyon, nagdaos ng pulong sa mismong bulwagan ng munisipyo. Naroon ang mga residente, mga lider ng barangay at mga kinatawan mula sa ibang bayan. Ang layunin ay linawin ang mga paratang na ibinato laban kay Mayor Bongo. Muli siyang umakyat sa entablado, pilit na pinananatili ang kumpiyansa. Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingang ikinakalat laban sa akin. Lahat ng proyekto ay nasa proseso. Ang mga sinasabi tungkol sa ghost employees at overpriced na kontrata ay gawa-gawa lamang ng mga taong gustong pabagsakin ako. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pananalita, may tumayo mula sa likod ng bulwagan. Isa itong matandang babae na may hawak na resibo. Kung totoo ang sinasabi mo, Mayor, bakit narito sa kamay ko ang resibong pinapirmahan sa amin para sa isang health center na hanggang ngayon ay wala? Tumayo rin ang isa pang residente. Dala ang larawan ng hindi pa tapos na kalsada na ilang taon nang ipinagmamalaki ng Mayor. Sunod-sunod na naglabasan ang mga tao. Dala-dala ang ebidensyang matagal na nilang itinatago. Ang bulwagan ay napuno ng ingay. At hindi na nakapagsalita si Bongo. Sa gitna ng kaguluhan, marahang tumayo si Dave. Tahimik ang lahat nang magsimula siyang magsalita. Mga kababayan, hindi ako narito para siraan ang sinuman. Narito ako para ipakita ang katotohanan. Sa loob ng mga taon na nanatili akong janitor dito, nakita ko mismo ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga anomalya. Hindi ko agad ito inilantad dahil gusto kong makita kung hanggang saan kayang abusuhin ng kapangyarihan ang isang lider. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang notebook, puno ng mga tala ng mga proyekto, halaga, at petsa ng mga peking kontrata. Isa-isa niyang binanggit ang mga ito sa harap ng mga tao. Nag-alsa ang bayan. Ang mga tao ay nagsimulang magsigawan ng hustisya, hustisya. Habang ang ilan ay lumapit sa harap ng entablado, dala ang placard at panawagan na pababain sa pwesto si Bongo. Ang dating mayor na palaging matapang at palaban ay napilitang umatras, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga alipores ay unti-unti na ring naglaho. Iniwan siya sa gitna ng nagngangalit na taumbayan. Sa araw ding iyon, kumilos ang mga kinatawan ng pamahalaan mula sa Kapitolyo. Dumating ang mga tauhan ng ombudsman upang opisyal na imbestigahan si Bongo Marcos. Kinuha nila ang mga ebidensya mula kay Dave at sa mga residente at agad na sinimulan ang proseso ng paghahabla. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang mayor ay nakitang halos mamutla. Alam niyang wala na siyang ligtas. Samantala, habang nagbubulungan ang lahat, maraming tao ang lumapit kay Dave. May mga umiyak sa harap niya. Humingi ng tawad dahil minsan ay nakisama sila sa panlilibak ng mayor laban sa kanya. Dave, patawarin mo kami. Hindi namin alam na ikaw ang taong magtatanggol sa amin. Wika ng isang empleyado. Ngunit ngumiti lamang si Dave at sagot niya, wala kayong dapat ipagpaumanhin. Ang mahalaga, ngayon ay nakita na natin ang katotohanan at hindi na muli natin hahayaang mangyari ito. Sa mga sumunod na araw, mas naging matatag ang bayan ng San Isidro. Ang mga tao ay nagtulong-tulong upang ayusin ang mga proyektong iniwan ng mayor. Si Dave naman ay hindi pumasok sa politika, ngunit naging gabay at tagapayo
ng mga bagong lider na pinili ng taumbayan. Ang kanyang pangalan ay naging sagisag ng kabutihan at pagkakapantay-pantay. Ang hanitor na kanilang minamaliit noon ay ngayon ang haligi ng kanilang pagbabago. Habang nakaupo si Dave isang gabi sa tapat ng kanyang munting bahay, nakatingin siya sa mga bituin at napangiti. Alam niyang marami pang hamon ang darating, ngunit buo ang kanyang tiwala na sa kabila ng lahat, ang katotohanan at kabutihan ay mananatiling mananaig. Sa kanyang katahimikan, alam niyang natupad na ang kanyang layunin na ipakita sa lahat na hindi kailanman dapat maliitin ang isang tao, sapagkat sa likod ng kanyang katahimikan ay maaaring naatago ang kapangyarihang magpabago ng buong bayan. Matapos mag-alsa ang taumbayan at magsimulang magsampa ng kaso laban kay Mayor Bongo, lalo pang naging mainit ang sitwasyon sa San Isidro. Araw-araw ay may mga balitang lumalabas tungkol sa mga anomalya ng munisipyo, ang mga kontratang sobra ang halaga, ang mga ghost employees at ang mga proyektong hindi natatapos ay isa-isang inilalantad. Ang mga ebidensyang dala ni Dave ay nagpatibay pa sa mga kaso. Habang tumatagal, mas lumilinaw sa lahat na hindi ito basta tsismis kundi malinaw na katotohanan. Isang linggo matapos magsimula ang investigasyon, muling pinatawag ang lahat ng empleyado at ilang residente sa isang pampublikong pagdinig. Dumating ang mga kinatawan ng ombudsman upang pakinggan ang mga testimonya. Ang bulwagan ng munisipyo ay punong-puno at sa gitna ay naroon si Mayor Bongo. Pilit na pinapanatili ang kanyang tikas, ngunit halata sa kanyang mga mata ang kaba. Sa likod niya ay nakatayo ang iilang natira niyang alipores, ngunit hindi na sila kasing tapang ng dati. Isa-isang tinawag ang mga saksi. May isang dating kawani ng accounting office na umamin na pinipilit silang pekein ang mga resibo at pirma. May barangay kapitan na nagsabi na pinapapirmahan sila ng mayor sa mga proyekto kahit hindi naman nagawa ang mga ito. Habang nagsasalita sila, napayuko ang mga tao sa kahihiyan at unti-unting napuno ng galit ang bulwagan. Ngunit ang pinakamalakas na dagok ay nang tawagin si Dave upang magbigay ng kanyang pahayag. Tahimik siyang lumapit sa entablado, suot pa rin ang kanyang simpleng damit. Humarap siya sa lahat at marahang nagsalita. Mga kababayan, matagal ko pong itinago ang aking pagkatao. Ngunit sa mga panahong ako'y nagsilbi rito bilang janitor, nakita ko mismo ang mga dokumento at proyekto na hindi natutupad. Hindi ko ito sinabi noon dahil nais kong makita kung hanggang saan kayang umabot ang pang-aabuso. Ngunit ngayon, hindi na ako mananahimik. Kinuha niya ang kanyang notebook at binasa isa-isa ang mga tala niya, mula sa petsa, halaga at uri ng proyekto. Habang ginagawa niya ito, ang mga tao ay napapailing at napapabulong ng grabe at totoo pala. Hindi na nakatiis si Bongo. Tumayo siya at sumigaw. Kasinungalingan lahat yan. Pinapahiya lang ako ng taong ito dahil may inggit siya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, tumayo ang isang negosyanteng bisita at sumagot. Hindi mo kami malilinlang, Mayor. Kami mismo ay nakakita ng mga papeles na hawak ni Ginoong Fuentes at sa ipinakita niya, malinaw na ikaw ang nagkamali. Napaupo si Bongo, nanginginig sa galit at takot. Ang taumbayan ay nagsimulang sumigaw ng hustisya. Ang mga residente ay lumapit sa harap ng entablado, dala ang kanilang hinaing. Isang guro ang umiyak at nagsabing, ipinangako mong may paaralan para sa mga bata, ngunit hanggang ngayon wala. Nasaan ang pera? Isang ina ang sumigaw, nagkasakit ang anak ko dahil walang health center, pero pirma mo ang nasa papeles ng pondo. Lahat ng hinaing ng bayan ay sumambulat sa harap ng alkalde. Sa mga oras na iyon, hindi na nagawa ni Bongo na lumaban pa. Ang kanyang tinig ay nawala at ang dati matayog na imahe ay tuluyang bumagsak.
Ang mga kinatawan ng ombudsman ay lumapit sa kanya, ipinakita ang mga dokumento ng kaso at ipinaalam na siya ay pormal ng kakasuhan. Ang mga tao ay nagpalakpakan, hindi dahil masaya silang nakulong ang kanilang leader, kundi dahil sa wakas ay nakamtan nila ang katarungan na matagal nilang hiniintay. Si Dave ay nanatiling tahimik sa gilid, pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Lumapit sa kanya ang ilang residente at nagpasalamat. "Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi namin nakita ang lahat ng ito," sabi ng isang matandang lalaki. "Ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob." Ngunit si Dave ay ngumiti lamang at mahinahong sagot niya, "Hindi ako ang tunay na bayani dito. Kayo ang lumakas ng loob na magsalita. Ako'y naging mata lamang ng katotohanan." Sa mga sumunod na araw, naging laman ng balita sa buong lalawigan ang pagbagsak ni Mayor Bongo. Ang San Isidro ay tinukoy bilang halimbawa ng isang bayan na bumangon laban sa katiwalian. Maraming mamamayan mula sa Karatig-Bayan ang humanga kay Dave at ang kanyang pangalan ay umalingangaw sa iba't ibang dako. Ang dati janitor na walang boses ay ngayon ay naging simbolo ng dignidad at katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling simple si Dave. Hindi siya nagbago ng pamumuhay, patuloy siyang tumutulong sa mga tao at nananatiling mapagpakumbaba. Ang kanyang ginagawa ay hindi para sa pansariling interes, kundi para ipakita na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kayamanan o posisyon, kundi sa kakayahang ipaglaban ang tama. Sa bawat ngiti ng mga bata na nakakatanggap ng tulong, sa bawat pamilyang nagkaroon ng bagong pag-asa at sa bawat empleyadong muling nakaramdam ng kalayaan, alam ni Dave na ang kanyang pagtitiis at katahimikan ay nagbunga. Sa kanyang isip, malinaw na ang laban ay hindi natapos sa pagbagsak ng isang lider, kundi magsisimula pa lamang sa pagpapatibay ng bayan upang hindi na muling malugmok sa maling pamamahala. At sa mga mata ng taumbayan, si Dave Fuentes ay hindi na lang basta isang bilyonaryo o isang CEO. Siya ay naging larawan ng isang taong may pusong handang magsakripisyo para sa bayan at isang paalala na ang bawat maliit na tinig, gaano man kaliit sa simula, ay maaaring maging ugat ng malaking pagbabago. Matapos ang mainit na pagdinig at ang opisyal na pagsasampa ng kaso kay Mayor Bongo, nag-iba na ang ihip ng hangin sa bayan ng San Isidro. Ang mga dating natatakot na magsalita ay ngayon ay nagiging mas bukas sa kanilang saloobin. Ang mga empleyado ng munisipyo na matagal nang takot sa kapangyarihan ng mayor ay nagsimula ng lumapit kay Dave upang magpasalamat at humingi ng tawad. "Pasensya na Dave," sabi ng isa, "nakisama kami noon sa panlilibak sa iyo. Hindi namin kayang ipagtanggol ka dahil natatakot kami." Ngunit si Dave, gaya ng nakasanayan, ay ngumiti lamang at sagot niya, "Wala kayong kailangang ipagpaumanhin. Lahat tayo'y natuto sa nangyari. Ang mahalaga, natuto tayong mansalita para sa tama." Habang patuloy ang proseso laban kay Bongo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa takbo ng pamahalaan. Pansamantalang nagtalaga ng officer in charge ang Kapitolyo habang hinihintay ang halalan para sa bagong mayor. Ngunit higit pa sa pagbagong politikal, ang mas malaking pagbabago ay naramdaman ng mga tao sa kanilang araw-araw na buhay. Nagsimula silang magtulungan, hindi na lamang umaasa sa mga pangako ng mga lider, kundi kumikilos na rin para sa ikauunlad ng kanilang komunidad. Si Dave naman ay mas lalong hinangaan, hindi dahil sa kanyang yaman bilang CEO, kundi dahil sa kanyang simpleng pamumuhay at malasakit sa bayan. Isang umaga, tumaan siya sa paaralan kung saan may mga batang naglalaro. Lumapit sa kanya ang isang guro at nagsabing, "Dave, dahil sa'yo nagkaroon kami ng bagong gamit sa eskwela. Ang mga donasyong ipinadala mo ay malaking tulong."
Ngunit mabilis siyang sumagot, hindi iyon galing sa akin lang. Galing iyon sa ating lahat na nagnanais ng pagbabago. Ako'y naging instrumento lamang. Habang patuloy ang mga pagbabagong ito, si Bongo ay nananatiling nakakulong, naghihintay ng paglilitis. Minsan ay binisita siya ng ilang kaalyado, ngunit unti-unti na ring silang naglaho. Wala nang gustong makisangkot sa kanya dahil malinaw na wala na siyang kapangyarihan. Sa loob ng selda, madalas siyang nakaupo at nag-iisa. Iniisip kung paano siya bumagsak mula sa taas ng kanyang kapangyarihan hanggang sa pagiging isang bilanggo. Ang taong dating kinatatakutan ay ngayon ay isa na lamang paalala ng kapahamakan ng kapangyarihang ginamit sa mali. Isang gabi, habang naglalakad si Dave pauwi mula sa isang pagpupulong kasama ang mga residente, may lumapit na matandang babae na may dalang basket ng gulay. Dave, tanggapin mo ito. Pasasalamat ko para sa lahat ng nagawa mo para sa aming pamilya, sabi ng babae. Ngunit tinanggihan ni Dave at numiti. Hindi ninyo kailangang magbigay ng anuman. Ang ngiti at kaligayahan ninyo ay sapat na gantimpala. Napaluha ang matanda at niyakap siya. Ang eksenang iyon ay nagpatunay na ang pagmamahal ng mga tao kay Dave ay higit pa sa anumang kayamanan. Samantala, ang mga negosyanteng dati idumating sa bayan upang makipag-ugnayan ay muling nagbalik. Nakita nila ang potensyal ng San Isidro, lalo na ngayong nabunyag na ang katiwalian. Nakipagpulong sila kay Dave upang maglatag ng mga plano sa pagpapaunlad ng infrastruktura, edukasyon at kalusugan. Ngunit malinaw ang tugon ni Dave. Ako ay narito hindi bilang politiko kundi bilang katuwang. Ang mga proyekto ay hindi dapat mapunta sa pangalan ko kundi sa bayan mismo. Ang mga salita niyang ito ay lalong nagbigay ng tiwala sa mga tao na hindi siya naghahangad ng kapangyarihan kundi ng tunay na pagbabago. Habang lumalapit ang halalan, marami ang nagtutulak kay Dave na tumakbo bilang mayor. Ikaw na ang susunod na leader, Dave, sigaw ng ilan sa mga residente. Ngunit mariin ang kanyang tugon, hindi ko nais ang posisyon. Ang nais ko ay magsilbi sa paraang kaya ko at suportahan ang mga taong tunay na may malasakit. Hindi kailangang hawakan ang titulo para makapagbigay ng pagbabago. Ang kanyang paninindigan ay lalong nagbigay inspirasyon at kahit hindi siya tatakbo, nagsimula siyang suportahan ang mga lider na may parehong prinsipyo ng paglilingkod ng tapat. Sa bawat araw, mas nagiging makulay ang bayan ng San Isidro. Ang dating madilim na paligid ng munisipyo ay napalitan ng mga masiglang proyekto at bukas na pamamalakad. Ang mga residente ay natutong magtanong, magsalita at makiisa. At sa gitna ng lahat ng ito, si Dave ay patuloy na nandoon. Hindi bilang isang mataas na opisyal, kundi bilang isang simpleng tao na kasama nila sa kanilang pag-angat. Sa kabilang banda, patuloy ang paglilitis kay Bongo. Isa-isang inilalatag sa korte ang mga ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng katiwalian. At ang kanyang pagbagsak ay naging babala sa lahat ng lider na ang kapangyarihan ay hindi panghabang buhay. Habang nakaupo si Dave sa galeriya ng korte isang araw, pinagmamasdan niya ang dating mayor. Hindi siya nagalak sa pagbagsak nito, ngunit malinaw sa kanya na iyon ang hustisyang nararapat. Sa mga sandaling iyon, na-realize ni Dave na ang laban niya ay hindi lang laban para sa kanyang sarili, kundi laban para sa lahat ng ordinaryong tao na madalas maliitin. Ang bawat insulto na kanyang tinanggap noon ay naging daan upang lumakas ang kanyang loob. At ngayon, ang dating janitor na tinatawag na walang silbi ay naging dahilan upang muling manumbalik ang dignidad ng buong bayan. Habang papalubog ang araw at ang mga tao ay masiglang nagsasama-sama sa plaza, si Dave ay tahimik lamang na nakaupo sa gilid, pinagmamasdan ang kanilang kasiyahan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit buo ang kanyang paniniwala
na hanggat may mga taong naninindigan para sa tama, mananatiling buhay ang pag-asa ng San Isidro. Sa kanyang puso, isa lang ang malinaw. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga taong marunong rumespeto at magmahal sa kanilang kapwa. Patuloy ang paglilitis laban kay Mayor Bongo at bawat araw na dumadaan ay lalo lamang lumalakas ang kaso laban sa kanya. Ang mga ebidensyang ipinresinta ng mga residente at mga dokumentong inilabas ni Dave ay sapat upang ipakita ang lawak ng katiwalian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa bawat pagdinig, parami ng parami ang mga testigo na lumalantad. Mga dating empleyado, mga barangay opisyal at kahit mga kontratista ay nagsalita tungkol sa kanilang karanasan sa presyon at panlilinlang ng mayor. Ang isang dating kontratista ay umiyak pa habang ikinukwento kung paano siya pinilit na magtaas ng presyo para makuha ang proyekto at hatiin ang kita sa alkalde. Habang nasasaksihan ito ng taong bayan, lalong nag-aalab ang kanilang damdamin. Ang dating takot na pumigil sa kanila upang magsalita ay tuluyan nang nawala. Sila ay nagkakaisa na ngayon at ang munisipyo na minsang naging lugar ng pang-aabuso ay naging lugar naman ng pagbubunyag ng katotohanan. Sa bawat pahayag, lalo lamang natatanggal ang maskara ni Bongo. Ang dating lider na palaging matapang at makapangyarihan ay ngayon ay halatang nanliliit sa harap ng bayan. Isang araw sa korte, dumalo si Dave upang saksihan ang pagpapatuloy ng kaso. Tahimik lamang siyang nakaupo, nakikinig sa bawat salita. Habang pinapakinggan niya ang mga testigo, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga araw na siya ay minamaliit at pinapahiya sa harap ng lahat. Ang mainit na kape na itinapon sa kanya, ang mga salitang wala kang kwenta, at ang mga halakhak ng mga alipores ng mayor ay para bang muling bumalik sa kanyang pandinig. Ngunit imbes na masaktan, ramdam niya na sa wakas ay nakukuha niya ang hustisya. Hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa lahat ng inapi. Sa kadilang banda, si Bongo ay pilit na ipinagtatanggol ng kanyang mga abogado. May mga pagkakataon na sinasabi nilang gawa-gawa lamang ang lahat at isa lamang itong malaking sabwatan para siya ay pabagsakin. Ngunit sa tuwing ilalabas ang mga dokumento at resibo na may pirma niya mismo, hindi na siya makapagsalita. Halata sa kanyang mukha ang panghihinayang at takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Samantala, sa bayan ng San Isidro, nagsimula ng magbago ang takbo ng buhay. Ang mga dating pinapabayaan na proyekto ay isa-isang inaayos gamit ang pondong ipinadala ng mga investor na muling nagtitiwala sa bayan. Ang mga bata ay masiglang pumapasok sa bagong ayos na eskwelahan at ang health center na matagal nang pinapangarap ay sa wakas ay naipatayo. Sa lahat ng ito, si Dave ang tinitingala bilang inspirasyon. Hindi siya opisyal, hindi siya politiko, ngunit ang kanyang katapatan at tapang ang naging dahilan ng pagbabago. Isang gabi, habang nakaupo siya sa plaza kasama ang ilang matatanda, may nagsabi sa kanya, "Dave, hindi namin akalain na ang taong inaapi noon ang siya palang mag-aangat sa atin. Hinding-hindi ka namin makakalimutan." Mumiti siya at marahang sumagot, "Hindi ako ang nag-aangat sa bayan na ito. Kayo mismong nag-aangat sa inyong sarili nang magdesisyon kayong magsalita at lumaban para sa tama." Sa simpleng sagot na iyon, mas lalo siyang minahal ng kanyang mga kababayan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin tapos ang laban. Sa susunod na pagdinig, nakatakdang ilahad ang pinakamabigat na ebidensya laban kay Bongo, ang listahan ng mga peking empleyado na matagal nang pinopondohan ng pondo ng bayan. Si Dave mismo ang tinawag upang magsilbing pangunahing saksi dahil siya ang nakakita at natala ng mga papeles noon habang siya ay janitor pa lamang. Habang papalapit ang araw, hindi niya maiwasang kabahan, ngunit alam niyang ito ang tamang oras upang tuluyan ng tapusin ang pang-aabuso. Dumating ang araw ng kanyang pagtestigo. Sa harap ng korte, humarap si Dave at binasa ang mga tala na kanyang isinulat sa lumang notebook.
Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan, petsa at halaga. Ang bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig ay parang dagok sa noo ng mayor. Habang nagsasalita siya, ang mga tao sa loob ng korte ay tahimik na nakikinig. Ramdam ang bigat ng bawat detalye. Nang matapos siya, hindi napigilan ng ilan ang mapaluha. Ang dating tinatawag na walang silbi ay siya ngayong nagdadala ng liwanag sa lahat. Hindi na nakapagsalita si Bongo. Nakayuko lamang siya at sa unang pagkakataon ay nakita ng bayan ang isang taong minsan nilang kinatakutan na ngayoy wasak at wala ng kapangyarihan. Ang hukom ay nagpahayag na sapat ang mga ebidensya upang ipagpatuloy ang kaso at ilagay si Bongo sa ilalim ng mas mahigpit na kustodya. Ang mga tao ay nagpalakpakan at ang pangalan ni Dave ay muling umalingaw-ngaw, hindi bilang isang bilyonaryo kundi bilang huwarang mamamayan na nagbigay ng tinig sa mga walang lakas. Habang umuuwi si Dave mula sa korte, dumaan siya sa isang grupo ng kabataan na naglalaro sa plaza. Tumigil sila at binati siya. "Kuya Dave, gusto naming maging katulad mo balang araw." Napangiti siya at sagot niya, "Hindi ninyo kailangan maging katulad ko. Ang kailangan lang, huwag ninyong kalimutan na palaging piliin ang tama, kahit gaano kahirap." Sa kanyang simpleng sagot, muling nag-iwan siya ng aral na magbubunga sa hinaharap. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa tapat ng kanyang bahay at pinagmamasdan ang mga bituin, alam ni Dave na papalapit na ang wakas ng laban. Ngunit higit pa sa hustisyang matatanggap ng bayan, ang pinakamahalaga para sa kanya ay ang pagbabago sa puso ng bawat isa. Ang San Isidro ay hindi na kailanman magiging pareho tulad ng dati. At siya ay patuloy na magiging paalala na ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa posisyon o yaman, kundi sa tapang na ipaglaban ang katotohanan. Matapos ang mabibigat na testimonya at ang pagpapakita ng mga ebidensyang hawak ni Dave, tuluyang nagiba ang takbo ng usapan sa buong lalawigan. Hindi lamang ang San Isidro ang nakasubaybay kundi maging ang mga karatig bayan na matagal nang nakakarinig ng balita tungkol sa pamumuno ni Mayor Bongo. Ang dating bulung-bulungan lamang tungkol sa kanyang katiwalian ay ngayon ay napasulat na sa mga ulat ng korte at nakikita mismo ng publiko. Ang mga tao ay nansimulang magtanong kung paano niya nagawa ang ganoong kalaking panlilinlang nang hindi agad napapansin. Habang nagpapatuloy ang kaso, lalo namang nabubunyag ang detalye ng kanyang mga maling gawain. May mga proyekto palang doble ang pondo, ngunit wala ni isang simento ang nailatag. May mga pasahod na binibigay buwan-buwan sa mga tauhang hindi naman talaga umiiral. At higit sa lahat, may mga kontratang ipinasa na pabor lamang sa iilang kaalyado ng mayor. Ang lahat ng ito ay naging malinaw sa tulong ng mga tala ni Dave at sa mga saksi na naglakas loob ng magsalita. Sa mga oras na iyon, ramdam ng mga tao ang unti-unting paglaya ng kanilang bayan. Ang bigat na dala ng takot ay napalitan ng tiwala sa isa't isa. Ang mga residente ay hindi na natatakot na magpahayag ng kanilang saloobin. May mga pulong na ginagawa sa bawat barangay upang pag-usapan ang mga pangangailangan. At sa lahat ng ito, si Dave ay palaging naroroon. Hindi siya nagsasalita bilang leader, kundi bilang gabay lamang. Nakikinig siya sa mga hinaing at nagbibigay ng payo kung paano ito masosolusyonan. Isang araw, dumalaw siya sa isang maliit na baryo na dati madalas makalimutan ng pamahalaan. Ang kalsada roon ay maputik at ang mga bahay ay halos gawa lamang sa kahoy. Ngunit sa kabila ng hirap, sinalubong siya ng mga tao ng may ngiti. "Dave, salamat sa ginawa mo," sabi ng isang ina na may dalang sanggol. "Kung hindi mo ibinunyag ang lahat, baka hanggang ngayon wala pa rin kaming pag-asa." Mumiti si Dave at sagot niya, "Hindi ako nag-iisa. Kayo ang dahilan kung bakit nagpatuloy ako."
Kayo ang nagpapaalala na may halaga ang bawat isa kahit gaano kaliit ang papel na ginagampanan. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga tao, dumating naman ang balita mula sa korte. Ayon sa mga abogado, sapat na ang mga ebidensya upang tuluyan ng makulong si Bongo at alisin sa posisyon. Sa araw ng pagbasa ng hatol, napuno muli ang korte ng mga tao mula sa San Isidro at Karatig Bayan. Tahimik silang naghintay habang binabasa ng hukom ang desisyon. Sa wakas, idineklara na si Bongo ay guilty sa kasong katiwalian, pang-aabuso ng kapangyarihan at paglustay ng pondo ng bayan. Nang marinig ito ng lahat, napuno ng palakpakan at hiyawan ang korte. Ang mga tao ay nagyakapan, may mga napaluha sa tuwa at ang ilan na may napatingala sa langit bilang pasasalamat. Sa kabilang banda, si Bongo ay napayuko lamang, hindi na nakapagsalita. Ang dating mayor na palaging mataas ang ulo ay ngayon ay nakaposas at dinadala ng mga awtoridad palabas ng korte. Ang mga tao ay nagsisigaw ng hustisya habang pinagmamasdan ang kanyang pagbaba. Si Dave na nakaupo lamang sa gilid ay napaluha rin, hindi dahil sa galak sa pagbagsak ng kanyang ng api, kundi dahil sa katuparan ng matagal na niyang hinintay. Alam niyang hindi na maibabalik ang lahat ng taon ng pang-aapi at pang-aalipusta, ngunit ang hustisyang nakamit ng bayan ay sapat na upang simulan ang bagong kabanata. Habang lumalabas siya ng korte, sinalubong siya ng mga tao na sabay-sabay na nagsabi, "Salamat Dave." Sa mga sumunod na linggo, naging abala ang buong bayan sa pagtutulungan upang ayusin ang mga iniwang suliranin. Ang mga dating proyektong hindi natapos ay muling sinimulan, ngunit ngayon ay may tamang pag-uulat at mas bukas na proseso. Ang mga bagong lider na pansamantalang itinalaga ay mas pinipili ang payo ng mga tao at si Dave ay palaging kasama upang magbigay ng suporta. Ngunit paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi ko nais maging leader. Ang nais ko ay maging kabahagi lamang ng pagbabago." Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin mawala ang mga taong nagtutulak sa kanya na tumakbo sa posisyon. "Dave, kailangan ka namin sa pamahalaan," wika ng isang residente. Ngunit muli siyang ngumiti at sumagot, "Ang pamahalaan ay hindi lamang nasa isang tao. Nasa bawat isa sa atin ang kakayahang maglingkod. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating puso, hindi lamang sa isang upuan." Ang mga salitang iyon ay nagsilbing gabay para sa mga tao na huwag nang umasa lamang sa isang lider, kundi matutong kumilos bilang isang nagkakaisang bayan. Habang unti-unting bumabangon ang San Isidro, naging inspirasyon ang kwento ni Dave sa ibang bayan. Maraming lider mula sa karatig lugar ang dumayo upang makita siya at humingi ng payo kung paano mapapanatili ang tiwala ng tao. Ngunit ang kanyang sagot ay palaging simple. Huwag kalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang respeto sa bawat tao. Kapag natutong igalang ang pinakamaliit, doon nagsisimula ang tunay na paglilingkod. Sa kanyang katahimikan at kababaang loob, nagawa ni Dave na baguhin hindi lamang ang kanyang buhay, kundi ang kapalaran ng buong bayan. Mula sa pagiging janitor na minamaliit, siya ngayon ay simbolo ng dignidad at pag-asa. At habang naglalakad siya pauwi sa gabing iyon, naramdaman niya ang malamig na hangin at ang tahimik na kapaligiran. Napangiti siya at bulong sa sarili, sa wakas, nakamtan na ng San Isidro ang hustisyang matagal nitong hinintay. Matapos ang hatol na ibinaba laban kay Mayor Bongo, tuluyang nagbago ang mukha ng San Isidro. Ang bayan na dating puno ng takot at katahimikan ay naging lugar ng pagkakaisa at muling pagbangon. Sa bawat kanto, makikita ang mga tao na abala sa mga bagong proyektong unti-unting binubuo. Mga kalsadang matagal nang sira, ngayon ay inaayos na. Ang health center na pangarap lamang noon,
ngayon ay nagsisimula ng umandar at ang mga paaralan ay nabibigyan ng bagong kagamitan para sa mga bata. Ang lahat ng ito ay hindi nadala ng pang-aabuso, kundi ng pagkakaisa ng mga tao. Sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, si Dave ay nanatiling pareho. Hindi niya tinanggap ang mga alok na pumasok sa politika at kahit ilang beses na siyang tinutulap ng mga residente na tumakbo bilang mayor, mariin pa rin ang kanyang sagot. Hindi ko kailangan ng posisyon para maglingkod. Ang tunay na serbisyo ay ginagawa ng buong puso, hindi ng titulo, ang lagi niyang sinasabi. Sa halip na maupo sa opisina, pinili niyang tumulong ng direkta sa mga proyekto at sa mga tao. Makikita siyang nagbabantay sa mga paggawa ng kalsada, bumibisita sa mga paaralan at nakikipag-usap sa mga residente tungkol sa kanilang pangangailangan. Dumating ang araw na formal nang ibinalik sa taumbayan ang pamahalaan sa pamamagitan ng halalan. Ang mga tao ay masigla at puno ng pag-asa. Hindi na sila basta sumusunod lamang. Kundi mulat na sa kahalagahan ng pagpili ng tamang lider. Sa araw ng botohan, nakita si Dave na pumipila rin kagaya ng lahat. Walang espesyal na trato, walang kasamang bodyguard. Pareho lang tayong lahat, sagot niya sa mga nagtaka kung bakit hindi na lang siya inanyayahan sa loob. Ang boto ko ay kasing halaga ng boto ninyo. Ang simpleng kilos na iyon ay nagbigay ng malalim na mensahe sa mga tao. Samantala, habang nahaharap si Bongo sa mas mabibigat na kaso sa mas mataas na hukuman, naging aral siya sa iba pang opisyal. Ang kanyang pagbagsak ay naging babala na ang kapangyarihan ay hindi dapat ginagamit para sa pansariling interes. Minsan, sa isang panayam, pinanong ang isang residente kung ano ang pinakamalaking pagbabago sa bayan. Ang sagot nito, ngayon natuto kaming huwag matakot. Natuto kaming magsalita at lumaban. At higit sa lahat, natuto kaming huwag maliitin ang kahit sino sapagkat ang janitor na tinawag na walang silbi ay siya palang may pinakamalaking puso at pinakamalaking kakayahan. Isang gabi, ginanap ang pagtitipon sa plaza bilang pasasalamat. Puno ng ilaw ang paligid at may mga kantang umaalingaw-ngaw. Isa-isa ay nagbigay ng mensahe ang mga tao, mga guro, magsasaka, estudyante at mga tindera. Lahat ay nagpahayag ng pasasalamat kay Dave. Ngunit nang siya ang pinakiusapang magsalita, saglit siyang nanahimik bago ngumiti at nagsabi, "Mga kababayan, ako'y nagpapasalamat sa tiwalang ibinigay ninyo. Nais ko ring ipaalala, huwag ninyo akong tignan bilang tagapagligtas. Ang bayan na ito ay nagbago hindi dahil sa akin kundi dahil sa ating lahat. Sa tuwing pinili ninyong magsalita kaysa manahimik, sa tuwing tinulungan ninyo ang isa't isa, doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Ako'y bahagi lamang ng inyong lakas." Ang mga tao ay napaluha at sabay-sabay na pumalakpak. Kinabukasan, makikitang muli si Dave sa kanyang simpleng pamumuhay. Nasa palengke siya, bumibili ng gulay, nakikipagkwentuhan sa mga tindera, at walang arte na para bang hindi siya ang bilyonaryong kilala ng lahat. Nang tanungin siya ng isang binata kung bakit nananatili pa rin siyang simple, sumagot siya, "Dito ako masaya. Ang kayamanan at titulo ay madaling mawala, pero ang respeto at pagmamahal ng mga tao ay mananatili kapag marunong kang magpakumbaba." Habang tumatagal, mas dumadami ang taong kumukuha ng inspirasyon mula sa kanya. May mga kabataan na nagsimula ng mangarap na maging mga lider na tapat. May mga guro na nagsasabing ginagamit nila ang kwento ni Dave bilang aral sa klase. At may mga magulang na itinuturo siya sa kanilang mga anak bilang huwaran. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo hindi lamang ng tagumpay, kundi ng pag-asa. Sa huli, ang San Isidro ay hindi lamang bayan na nagbago dahil bumagsak ang isang korap na lider.
Ito ay bayan na nagising dahil sa aral na iniwan ni Dave. At si Dave mismo ay hindi kailanman tumigil sa pagiging siya. Isang simpleng taong marunong magtiis, marunong lumaban sa tahimik na paraan, at marunong magbigay ng halaga sa kapwa. Sa kanyang puso, malinaw na natamo na ng kanyang bayan ang pinakamatamis na tagumpay, at iyon ay ang kalayaan mula sa takot at kasinungalingan. Habang nakaupo siya isang gabi sa tapat ng kanyang bahay, pinagmamasdan ang maliwanag na buwan. Napangiti siya at bumulong, tapos na ang laban, ngunit magsisimula pa lang ang bagong bukas para sa ating lahat. Pat sa gabing iyon, ang hangin ay tila nagdala ng panibagong simoy ng pag-asa para sa bayan ng San Isidro, isang bayang muling natuto ng halaga ng pagkakaisa, katapatan at dignidad ng bawat tao.